Magandang araw mga bata. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin, ano nga ang ating pinag-aralan kahapon? Mahusay mga bata, naalala nyo ang ating tinalakay kahapon. Ngayon naman, ay pupunta naman tayo sa ating panibagong aralin. Ito ay pandiwa o salitang kilos. Pagkatapos talakayin ng mga mag-aaral ay inaasahang matutuloy ang pandiwa sa pangungusap. Nakakagamit ng pandiwa sa pagbuo ng pangungusap na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pandiwa sa pagpapahayag ng kilos. Tignan ang larawan ng batang kumakain. Ano nga po ang ginagawa ng bata sa picture? Yes, Michelle? Tama, kumakain ng bata sa picture. Ang pandiwa ay salitang kilos. Ang mga halimbawa nito ay sumasayaw, umaawit, naglalaba, nagsusulat at tumatawa. Ito ay salitang kilos. Mga bata, naintindihan ba mga bata? Mahusay kung naintindihan niyo ang sinabi ko. Ngayon naman, ibabasahin akong pangungusap. Makinig mga bata. Dahil tatanungin ko kayo pagkatapos kong basahin ito. Si Juan ay naglalaro ng bola. Ano ang salitang pandiwa na ginamit niya dito? Yes, Alaysa, tama ang iyong kasagutan, naglalaro. Ngayon naman, ay bibigyan ko kayo ng gawain. Ito ay grupo. Bibigyan ko kayo ng mga larawan. Mga larawan ng kilos. Ito ay tumatakbo, kumakanta, magsulat. Ang inyong gagawin ay gumawa ng maikling dula-dulaan gamit ang pandiwa sa larawan. Ang grupo naman ay tumatakbo at ang group 2 naman ay kumanta at ang group 3 naman ay nagsusulat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. Ngayon mga bata, magsimula na kayo. Tapos na ba mga bata? Okay, mahusay mga bata. Ngayon naman, may itatanong ulit si teacher. Ano nga ang mga kilos na ginagawa mo sa bahay gamit ang pandiwa? Yes, Michelle. Tama, naglalaro. Naglalaro at tumutulong sa nanay. Ito ay salitang pandiwa dahil tayo ay kumikilos. Dahil tinutulungan natin ang ating magulang. Mahusay ang inyong mga sagot, mga bata. Ano nga ang pandiwa? Bakit ito mahalaga? Yes, Alaysa. Opo, dahil ito ay salitang kilos, kaya ito ay mahalaga. Ito ay ginagawa natin sa araw-araw. Ngayon naman, ay may panibago na naman tayong gagawin. Babasahin ko. Hanapin ang pandiwa sa mga pangungusap. Number 1, ang ibon ay lumilipad. Number 2, si Maria ay kumakain ng merienda. Number 3, naglalaro si Ben ng bola sa loob ng plaza. At number 4, tumatawa ang bata ng malakas. At number 5, umaawit si Ana sa tabing dagat kasama ang kanyang mga magulang. Ngayon naman, sasagutan natin ang inyong mga ginawa. Sino ba ang maaaring magsabi ng kanilang mga sagot? Yes, Abby. Tama, ang iyong kasagutan, Abby, lumilipad. At ang number 2 naman ay kumakain. At ang number 3 naman ay naglalaro. Sila ay mga salitang pandiwa, mga bata.
At ang number 5 naman ay umaawit. Bago natin matapos ang ating bago tayo umuwi mga bata, meron lang akong karagdagang gawain na inyong gagawin sa bahay. Babasahin ko mga bata ha. Gumuhit ng kilos na ginagawa sa bahay at isulat ang pangungusap gawit ang pandiwa. Gumuhit kayo mga bata ha. Dahil tapos na ang ating lesson, maaari na kayong umuwi mga bata. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Ingat kayo pa uwi. Paalam!